Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Inyong Meralco bill ngayong buwan, tataas na naman. Singil sa kuryente, madadagdagan ng 46 centavos kada kilowatt hour. Consumers, todo tipid na nga, umaaray pa rin. Atin ito coalition, tuloy ang paglalayag sa West Philippine Sea. Sa kabila ng pangamba sa posibleng pangaharas mula sa Chinese Coast Guards at militia vessels. Simple breakdowns in the airport, di natin maayos. Sirang escalators at elevators at aircon sa NAIA Terminal 3, sinita ng Senado. 14 patay, mahigit 70 naman sugatan sa pagbagsak ng 100 talampakang billboard sa India dahil sa malakas na hangin at ulan. At sa ating balitang showbiz, another Bini milestone, monthly listeners ng Bini pumalo na sa mahigit 5 milyon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Abiso sa ating mga ka-A to Z. Bunsod ng patuloy na pagsipa ng average demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Singil ng Meralco, tataas ngayong buwan. Samantala, ipinapayo naman ng isang independent electricity market group ang load shifting para makatipid ng konsumo ng kuryente ang mga consumer ngayong tag-init. Narito ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Wala kaming dinagdag. Actually, hindi nga ako gumagamit ngayon ng aircon. May aircon kami pero hindi ako gumagamit ngayon. Ang taas. Ganyan na lamang ang naging pahayag ni Lola Lolita hinggil sa pagkonsumo ng kanilang kuryente para lang hindi lumaki ang kanilang bayarin sa electric bill. Hanggat kayang magtipid, magtitipid. Pero nang dumating na ang bill, Wala namang ba't ganun kalaki? Ang laki ng ilaw talaga. Sobrang laki. Kung gagamit ako ng aircon, dati, gumagamit kami ng aircon. 3 plus kami umaabot. ayon sa Meralco, tumaas ng 46 centavos ang power rates ngayong buwan ng Mayo, bunsod umano raw yan ng pagsipa ng average demand. Lalo't kaliwat ka na ng paggamit ng marami ngayong tag-init. Nitong Abril, gusto ko po lamang ipaalam sa inyong lahat na sumipa yung average demand ng 2,400 megawatts at nagkaroon tayo ng series of yellow alerts at red alert status. So yun ang basically nagbunsod ng increase sa generation charge. Kaya kung nagrereklamo na si Lola Lolita sa kanyang bill ngayong buwan, asahan na ang pagtaas pa nito sa susunod na billing period kung mananatili pa rin sa 291 kilowatt-hour ang kanyang konsumo. Ayon pa sa Meralco, ang isang residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan ay may dagdag singil sa kanyang bill na 92 pesos ngayong Mayo. Tandaan po niya yung sinabi ko, seasonality of consumption. Na kapag summer month, sumipa ng Marso hanggang first week ng July, usually ang pataas ang presyo ng kuryente. Hindi lang sa presyo, kung hindi sa konsumo. Pag nag-umpisa na ho magtagulan, hindi na ho tayo masyado mag-aircon, ayan ho, bababa na po yung more or less rates will become flat and even consumption dips as well. Payo naman ng Independent Electricity Market Owner of the Philippines sa mga consumer, mag-load shift para makatipid. Tulad nung mamlansya o maglalaba, gagamit tayo ng washing machine. Kung maaari po, kung kaya natin gawin ng medyo gabi o kaya medyo umagang-umaga, no? Yung madaling araw, yan po yung tinatawag natin na load shifting to gain yung efficiency ng pricing sa kuryente. Sa ganitong paraan raw ay mamamaximize ang konsumo ng kuryente dahil hindi sumasabay sa peak hours na kung saan marami ang gumagamit ng kuryente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Isinusulong naman ni Senator Riza Ontiveros sa Energy Regulatory Commission na suspindihin muna ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM, partikular na tuwing naka-yellow alert ang mga power grids sa bansa. Ito ay para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Hiniling ni Ontiveros sa ERC na magsumite ng mga dokumento nagpapatunay na gumagana ang pangalawang price cap sa panahon ng yellow alert at hindi na mangangailangan ng suspension ng WESM. Ito ay sa gitna ng isinagawang pagsisiyasat ng Committee on Energy matapos ang pagkawala kamakailan ng kuryente sa kasagsagan ng mataas na heat index. Giit pa ng senadora, wala naman pinagkaiba sa pagsuspindi ng WESM tuwing nakataas sa red alert status dahil parehas lang magkakaroon ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Sa ngayon, pansamantalang sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang WESM tuwing magkakaroon ng red alert status sa mga planta. Kasi kung maipakita ng datos mismong galing sa inyo na kulang pa yung secondary price cap during yellow alerts, then baka pwede po kaming magtanong or mag-recommend na i-consider nyo ang market suspension kahit sa yellow alert pa lang para mapigilan tumaas yung presyo. Good news para sa mga kawani ng pamahalaan dahil makatatanggap na ang mga ito ng mid-year bonus. Simula po yan bukas, Mayo 15, araw ng Miyerkules. Ayon sa Budget Department, katumbas ng isang buwang basic salary ang halaga na matatanggap ng mid-year bonus ng mga empleyado ng gobyerno. Kabilang sa mga makatatanggap ng bonus ang lahat ng civilian personnel, kasama ang regular, casual, contractual employees, maging ang mga military at uniformed personnel. So tomorrow po, marireceive na po ng mga government employees ang kanilang mid-year bonus po. That's a 1 month salary po sa ating mga kawani ng gobyerno. It is given to eligible personnel who have worked at least 4 months from July 1 of the previous year to May 15 of the current year. Tutulak na bukas patungong Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang Atin Ito Koalisyon para maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Buo ang loob ng civilian volunteers sa kabila ng pangamba sa posibleng panghaharas mula sa Chinese Coast Guards at militia vessels. May balitang A to Z si Ace Cruz. Isang araw bagong paglalayag ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea, determinado ang mga miyembro na magtagumpay sa kanilang misyon. Yan ay malayang paglalayag sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, maglagay ng boya na may katagang WPS Atin Ito at magbigay tulong sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Third objective, and this is for us one of the most important missions of this objective, we want to be able to show solidarity and support to the fisherfolk communities who are most affected by what China is doing in our own waters. So we want to give fuel, food packs to fisherfolk who are in the vicinity of Bajo de Masinloc. Ayon sa koalisyon, panahon na para labanan ang hindi matigil-tigil na pangharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Just because you have greater power economically, politically, militarily, you have no right to keep dictating the rules unilaterally. Pinasinungalingan din ng koalisyon ang lumabas na online report na pinondohan umano sila ng Amerika at ng gobyerno ng Pilipinas para isagawa ang civilian supply mission. Ayon kay Atin Ito co-convener Ed De La Torre, posibleng propaganda ito ng China. This is a battle of stories and interpretations. No? At a level of story, it's very simple. A group of, we call it, to some extent, not so ragtag. Ayon sa video, manggugulo lang umano ang civilian mission sa Huangyan Island o Scarborough Shoal para buyuin ang Chinese Coast Guard na gumamit ng water cannon para makita ng media at foreign observers. Git ng Atin Ito Coalition, ang tunay na nanggugulo ay China. Sa video ng Chinese Embassy, ipinakita ang Chinese Coast Guard na nagsagawa ng military training sa Scarborough Shoal para protektahan umano ang mga Chinese fishing boats. Sending an armada of Coast Guard, Chinese militia, to face what? A squadron of wooden
fishing boats. Kaya nakahanda ang Philippine Civilian Mission sakaling maging agresibo ang Chinese Coast Guards at gumamit ng dahas. Kasama rin po sa ating contingencies, possible rerouting, evasive measures, but definitely no provocative confrontation with the Chinese marine vessels. Nauna nang tiniyak ng Philippine Coast Guard na nakahanda itong umalalay sa kaligtasan ng supply mission, kabilang ang ipinatupad ng mas mahigpit na patrolling at monitoring sa lugar. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Na-deport na umaga nitong Martes pabalik ng China ang nasa 167 Chinese nationals matapos mahuli sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa isang pogo hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagtatrabaho ang mga Chino sa Zun Yuan Technology Incorporated. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang kanilang pagkikipagpulong sa China para matapos na ang pagpapatayo at operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Kinumpirma ng komite ni Senator Riza Ontiveros na naipadala na ng Commission on Elections ang kopya ng Certificate of Candidacy ni Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay bilang bahagi ng gumugulong na investigasyon kaugnay sa iligal na operasyon ng isang malaking pogo sa Bamban, Tarlac. Pero una nang sinabi ng COMELEC na napayagang makatakbo noon ang kasalukuyang alkalde dahil wala namang naghain ng disqualification case laban kay Guo. Git pa ng poll body, maaaring makasuhan ng perjury si Guo kung mapapatunayang hindi ito tunay na isang Filipino citizen. Samantala, isinumite na rin ni Guo ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa Senado. Itinalaga si dating Senator Bam Aquino bilang chairman ng Partidong Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Ayon kay Bam, tinanggap niya ang hiling na pangunahan ang partido para mas mapatibay ang hanay bilang preparasyon na rin sa nalalapit na halalan. Nabuo ang KNP noong 2021 para sa presidential bid ng dating Vice President Leni Robredo. Ayon naman sa campaign manager ni Robredo noon, handa na siyang bumalik sa politika para ipagpatuloy ang nasimulan ng kanilang partido. Dagdag pa ng dating mambabatas, handa lang umano silang makipag-alyansa sa iba, yan ay kung ang pinakalayunin nito ay matugunan ang pangangailangan ng taong bayan at hindi para sa kapangyarihan lamang. Matatandaan ni Lisa Nibam ang Liberal Party noong 2019. After the elections, nag-usap-usap sila. At this time, I was still advising them. Itutuloy pa ba yung partidong to? And sabi nila, ang laki ng naipakita natin nung kampanya. Hindi man tayo nagwagi, pero yung paglabas ng tao, yung klarong paghangad ng tao for something better in our country, nakita natin, naramdaman natin yan. Nagsampa ng kasong cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, Sunshine Media Network International o SMNI vlogger na si Byron Cristobal o mas kilala sa tawag na Banat B at 7 pang pro-Duterte social media accounts. Ito'y matapos akusahan si Trillanes nila Roque ng pagbebenta ng Scarborough Shoal sa China noong 2012, bagay na makailang beses nang pinabulaanan ng dating mambabatas. Dagdag pa ng dating senador, magsasampa rin siya ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Laban yan sa may-ari ng social media accounts dahil sa umano'y pagpapakalat ng mga fake news laban sa kanya. Ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Susunod, mga hindi gumaganang elevator, escalator, aircon at iba pang pasilidad sa NAIA 3, target na makumpuni hanggang katapusan ng Hunyo. At higanteng billboard sa India bumagsak dahil sa malakas na ulan. Nasawi abot na sa 14. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z.
Sa katapusan ng Hunyo, ang target timeline ng Ninoy Aquino International Airport para tuluyang makumpuni ang mga sirang pasilidad ng paliparan. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri na rin kasi ang naabala ng mga hindi gumaganang elevator, escalator at aircon doon. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Laking tulong sana ang mga escalator sa mga biyahero na dumaraan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Yun nga lang. 3 sa mga escalator malapit sa check-in counters sarado at hindi mapakinabangan. Isa sa mga yan kasalukuyang kinukumpuni. Bagay na ikinadismaya ni Senate President Juan Miguel Zubiri na personal ring naabala sa naturang paliparan. Simple breakdowns in the airport, di natin maayos ilang buwan na. My goodness, you go to other airports, Bangkok Airport is so efficiently run. Depensa naman ng pamunuan ng NAIA, hindi pa kasi available ang spare parts kaya natatagalan ang pagkukumpuni. Gayunpaman, umaasa ang NAIA na maaayos na ito sa mga susunod na linggo. The 3 replacement for the one that I mentioned is due for delivery this coming June. This is coming from Japan and it takes time for us to be able to order this aside from the procurement process. These are not off-the-shelf units. It has to be by design and the specs has to be followed. So we expect this to be operational sometime July. Bukod naman sa sirang escalators, isang elevator din ang hindi gumagana. Wala ring mga upuan sa boarding area at sarado ang ilang parte ng centralized aircon system ng naturang terminal. Initially what we did was emergency procurement of the Iwata coolers. That's being done. So imagine you have to suffer how many months pa? 8 months pa before the actual procurement or the actual implementation of the new escalators, the elevators and the air conditioners. Mababatid na pumang-apat ang NAIA sa tinaguriang pinakamalalang airport sa buong mundo ayon sa isang financing company sa United Kingdom. Pero umaasa ang pamahalaan at ang mga biyahero na unti-unti nang mapapaganda ang pasilidad at serbisyo sa pangunahing paliparan ng bansa. Base sa Transport Department, inaasahang masisimulan na ang NAIA rehabilitation sa Setyembre ngayong taon sa bisa ng Public-Private Partnership Deal na inaward sa consortium ng San Miguel Corporation. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagkilos protesta ang grupong Piston at Manibela sa harap ng Korte Suprema para ipanawagan ng temporary restraining order laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasunod ito ng anunsyo ng DOTR at LTFRB na ikokonsiderang kolorum at maaring ma-impound ang mga unconsolidated na jeep simula yan sa May 16. Kailangan daw nilang maigiit sa pamahalaan ang kanilang punto laban sa naturang proyekto. Ganito rin ang apela ni Manibela President Marval Buena kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinisingil ka namin ngayon, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasaan ang ipinangako mo na majority sa mga driver at operator ay ibinoto ka at ipinagkatiwala sa iyo ang kanilang kabuhayan, ang kanilang hanap buhay at ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Kailangan lang suspindihin ang itong programa ng PUBMP sa kadahilanan marami nang nagpatutuo na ang programa ay palpak, nagkakandalugi at walang mga pyesa at mga mahihina yung sasakyan. Isang batayan yan upang ang programa ay itigil. Kumpiyansa ang Land Transportation Office na makakalahati nila ngayong taon at tuluyan na ang maresolba ang kanilang mga backlog pagdating ng June 2025. Ayon sa ahensya, inaayos nila ang halos 11 milyong backlog, partikular na sa lisensya at mga plaka na nagmula pa sa nakaraang administrasyon. Magiging strikto rin umano ang ahensya sa mga dealer ng plaka para maiwasan ang pag-iimbak nito at maibigay agad sa mga motorista matapos ang 11 araw ng pagbili. Sapat din umano ngayon ang kanilang driver's license cards at mga plaka para masuplayan ang mga motorista. By end of 2024, we would have addressed more or less 50% of the backlog. By June 2025, we would have finished the backlog as far as motorcycles are concerned.
Ilulunsad ng Department of Budget and Management sa Hulyo ang isang online purchasing platform para mapadali ang lahat ng procurement processes ng gobyerno. Ayon sa ahensya, kahalintulad ng e-marketplace na kanilang ilulunsad ang ilang e-commerce o online shopping platforms ngayon. Epektibong solusyon umano ito para matugunan ang problema sa paggamit ng budget ng ahensya. Unang gagamitin ng platform sa pagbili ng government ng mga motor vehicles. Samantala, magkakaroon naman ng multi-level security system ang e-marketplace para maiwasan ang hacking. Thus, we are all excited for the official launch of our e-marketplace by end of July. As you all know, this is all part of our efforts to digitalize the government's procurement system and address concerns on the procurement process, which is the biggest bottleneck or hurdle in the budget utilization of our agencies. Hindi bababa sa 14 na individual ang kumpirmadong nasawi nang bumagsak ang isang billboard sa Mumbai, India, dulot ng malakas na pag-uulan. Sinira rin ng billboard na mas malaki pa sa Olympic-sized swimming pool ang isang gas station, ilang mga kabahayan, maging ang ilang mga kotse. Higit sa 70 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy ang rescue operations matapos maipit din ang hindi bababa sa 100 katao. Napag-alamang ding walang permit ang naturang billboard. Sa aming pagbabalik, pagrampa ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024 pasabog sa kanilang runway challenge. Mga frontrunners ng pageant, pasok nga ba? At Pinoy pop group na BINI, tuloy ang pamamayagpag. Monthly listeners umabot na sa mahigit 5 milyon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Limang frontrunners ng Miss Universe Philippines ang rumampa papalapit sa corona matapos umangat sa runway challenge. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paglumpa ng girl group na BINI na may bago na namang milestone. Ano kaya yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kanya-kanyang pasiklaban sa pasarela ang 53 candidates ng Miss Universe Philippines 2024. Mas lalo pang uminit ang labanan ng pangalanan ang top 5 candidates na nanguna sa Runway Challenge nitong linggo. Rumampa one step closer sa naturang special award sina Matea Mahal-Smith ng Florida, Stephanie Faye Herona ng Quirino at Angel Rose Tambal ng Leyte. Kasama rin ang crowd favorites na sina Alexi Brooks ng Iloilo City at Atisa Manalo ng Quezon Province. Ang mananalo sa nasabing challenge, makukuha rin ang ticket sa semi-final round. Sa mga hindi naman nakapasok sa Rampahan Challenge, may chance pang bumawi sa preliminaries gala night sa darating na May 19 sa Manila Hotel. Habang ang mismong coronation final nakatakda na sa susunod na Miyerkules, May 22 sa SM Mall of Asia Arena. Pero maliban sa kokoronahang Miss Universe Philippines, itatanghal din matapos ang kompetisyon ang runner-ups bilang Miss Supranational Philippines, Miss Charm Philippines, Miss Eco International Philippines at Miss Cosmo Philippines. Salamin, salamin sa dingding na silang pag-ibig. Salamin, salamin kailan niyo bago papansinin. Samantala, blooming season talaga para sa mga blooms dahil patuloy na namamayagpag at may new milestone na naman ang nation's girl group na BINI.
Umabot na kasi ang monthly listener ng Bini sa online streaming platform na Spotify sa mahigit 5 million lang naman. Kumpirmado yan sa IG post ng Star Music na nagpahatid na rin ng pagbati sa grupo. Sabay naman sa pag-init pa ng Bini Fever, kasado na ang kauna-unahan nilang solo concert na Biniverse na gaganapin sa darating na June 28 to 30 sa New Frontier Center, Quezon City. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nakaka-GV ang point of view ng pamilyang ito sa pag-inom ng tubig mula sa isang kakaibang baso sa isang restaurant. E paano ka nga ba iinom kapag ganito ang hugis ng baso mo? Panoorin. Ingat mga ka-A-to-Z, baka mabilaukan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A-to-Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A-to-Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang propesor at podcast host na si Bren Brown. Sabi niya, nagsisimula ang lakas ng loob sa ating pagsipot at pagpapakita ng ating mga sarili. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!